Now, upang mabigyan po tayo ng recap sa ating mga nakaraan na pag-aaral mga kapatid, tayo po ay huling nag-aral dito po sa John chapter 5. At nagkaroon po ng isang issue na hindi naman dapat maging issue sa mga Hudyo pagdating sa mga ginagawa at pagkilos ng Panginoon Jesucristo. Bahagi po dito yung pagbibigay ng kagalingan ng ating Panginoon sa isang lumpo na hindi makalakad. For the Bible says, about 38 years, hindi po siya nakakalakad. Pero nung pinagaling ni Kristo ang dumpong ito, who was again, perhaps paralyzed or had some form of disease that causes muscles to not be able to function properly upang makalakad po siya. Ang sabi po ng Biblia, nung siya po ay tumayo at binitbit po niya ang kanyang kama, nagkaroon po ng issue mula sa mga Pariseo at ng mga Hudyo. At sinasabi po nila na ayon po sa kanilang tradisyon, nilabag po daw ni Kristo ang araw ng pamamahinga. Iyan po ay makikita sa kanilang Mishnah or tradisyon na kung tawagin Shabbat chapter 7, na kung saan nakalagay na ito yung mga ilang halimbawa, ilang mga utos na hindi dapat gawin sa araw ng pamamahinga. At bahagi po dito yung bitbitin ang iyong kama sa one place at dadalhin sa ibang lugar. Pero malinaw na hindi po yan ang itinuturo ng Biblia. Ito lamang ay isang tradisyon na gawa-gawa lamang ng mga rabbis. At dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Ama ay kumikilos at gumagawa sa araw ng pamamahinga, yan din ang ginagawa ng anak. Nang ibig sabihin, as the Father works on the Sabbath day, so also the Son is working on the Sabbath day. And this has come to remind the Jews na ayon po sa kanilang paniniwala na ang pwede lamang po gumawa at magtrabaho sa araw ng pamamahinga ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil kung ang Diyos ay titigil sa paggawa at pagkilos sa araw ng pamamahinga, that would refer that all of humanity, all of life, all of creation ay hindi na po magkakaroon ng buhay kundi mamamatay, mawawala ang kanilang existence. And the fact that Jesus says, I too am also working on the Sabbath, ipinapakita lamang po niya sa kanyang pahayag, kapantay niya ang Diyos Ama. Pero hindi lang po natapos doon. Ayon po sa verse 19 and 20, natutunan po natin kung paano po ipinakita ni Kristo na kapantay po niya ang Diyos Ama. How is Jesus equal with the Father? Number one, He is equal with the Father in the sense of wala po siyang ginagawa outside or in isolation sa ginagawa ng Diyos Ama. Nang ibig sabihin, ang banal na Trinidad, hindi po sila pwede gumawa ng isang bagay na hindi rin ginagawa ng bawat persona. Na sa madaling salita, the Father cannot do anything outside of Christ, and Christ cannot do anything outside of the Father, and the Spirit cannot do anything outside of Christ and the Father. In other words, they do not have independent minds and wills apart from their unity. Bagamat sila po ay tatlong persona, at bagamat sila po ay may distinction sa kanilang tungkulin at gampanin, gayunpaman hindi sila kumikilos outside of the unity of the Trinity. Pero hindi lang po natapos doon. Ipinakita din po ni Kristo na kapantay po niya ang Diyos dahil kapag minamahal ng Ama ang anak, or rather, because the Father loves the Son, kung ano man yung kanyang katuruan, kung ano man po ang kanyang ginagawa, kung ano man po himala na kanyang ginagawa, lahat po yan ay dahil sa kanyang nakikita sa Diyos Ama. So dahil po dito mga kapatid, every teaching of Christ, every miracle of Christ, every word and work of Christ is not based off of what Jesus does independently, but rather kung ano lamang yung nakikita niya sa Ama, yun lang ang kanyang ginagawa. Ngayon, sa ating pagpasok po dito sa talatang 21, we will give much focus on this one verse. Sabi po ng Biblia kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito. Ganoon din naman, binibigyang buhay ng anak ang sinumang gusto niyang bigyan nito. Sa isang literal na salin, it could be rendered as,
As or just as the Father raises the dead and makes them alive, even so the Son gives life to whom He is pleased to give it. Now, what does that mean? Sa lahat ng pwedeng sabihin ng ating Panginoon patungkol po sa katibayan at pruweba na kapantay niya ang Diyos Ama, why does He have to state this very important truth na kung kaya ng Ama na buhayin ang mga namatay, ganyan din ang kayang gawin ng anak? Now, we must always look at the historical perspective ng mga tao na nabubuhay in the first century. Ano po ba ang kanilang paniniwala when it comes to the resurrection? Kasi may tinutukoy po dito tungkol sa muling pagkabuhay. Sabi po dito kung paano ibinabangon ng Ama ang mga patay. So there is a concept of resurrection in the statement. Bukod pa ho dito, ano po ba ang paniniwala ng mga Hudyo nung unang taon patungkol sa sino lamang ang may kakayahang o kapangyarihan, or more literally, susi, na magbigay buhay sa mga patay? Yan po at yung mga katanungan na yan ay ating bibigyan ng sagot kung lolobin po ng Diyos mula sa Biblia. Because in the first century of Judaism, ang kanilang paniniwala po of resurrection is not for today, kundi ito po ay isang bagay na magaganap in the age that is to come. Nang ibig sabihin, pag dumating na po yung Mesiyas, at inilatag na yung tinatawag na kaharian ng Diyos, at dumating na yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa ayon sa Isaiah 65, diyan lang po magkakaroon ng tinatawag na muling pagkabuhay. At yan po ay may kaugnayan sa katuruan po ni Propetang Daniel, kung saan mababasa nyo po in your own time sa Daniel Kapitulo 12 na mismo ipinahayag ng Diyos through the angel, through the prophet Daniel, that one day those who are in God will be resurrected and they will shine as bright as the stars. So when it comes to Judaism, ang kanilang paniniwala sa muling pagkabuhay is not for today, but rather in the age that is to come. Pero dahil ang mga Hudyo, may mga masasabi po natin, kapitbahay po sila ng mga pagano, which in particular, yung mga Greco and Roman philosophers, Greco and Roman na pagans, ang kanilang paniniwala pagdating sa muling pagkabuhay ay ganito. Posible na magkaroon ng resurrection, pero hindi kasama ang katawan. Kumbaga, kaluluwa lang. And if they are to appear, hindi po pwede, they are appearing on the earth. But they are appearing and making themselves being projected from a different place in a different realm. So yun ang paniniwala po nila sa resurrection. Pwede magkaroon ng appearance ang mga tao, pero hindi kasama ang kanilang katawan. At hindi pwede dito sa lupa. They can only appear, but without a body. At maaari ho natin tanungin, bakit ganun po ang paniniwala ng mga Greco-Roman na pagans during the times of Jesus? Dahil may tinatawag na isang sekta na kung tawagin Gnosticism. At sa reliyon ng Gnostics, which means the enlightened ones, the ones with knowledge, ang kanilang katuruan ay ito: ang laman ay masama, ang espiritu ay mabuti. At kung magkakaroon man ng tinatawag na muling pagkabuhay, dahil ang katawan ay masama, hindi po pwede mapabilang ito sa muling pagkabuhay. Ang kaluluwa lang. Pero when we talk about what the rabbis believed when it came to giving life in Judaism, there are only 3 keys that God alone has na hindi pwede maibigay kahit kanino. Nang ibig sabihin, God has the authority to do 3 things na hindi pwede gawin ng ibang tao o ahente. Number 1, it is found in Deuteronomy chapter 28. Dito po tayo sa Deuteronomio 28. Ano po yung mga 3 bagay na kayang gawin lamang ng Diyos na hindi magagawa ng iba? Deuteronomy chapter 28, beginning at verse 12. Deuteronomy chapter 28, beginning at verse 12. Look at what the Word of God says.
Padadalhan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon, mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit, at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa, pero hindi kayo ang mangungutang. In English, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. So ayon po sa katuruan ng mga rabbis, ito ang kayang gawin ng Diyos Ama or si Yahweh in their own particular perspective. Only God alone has the power to send rain. So that is a non-negotiable sa mga Hudyo, lalo na sa mga guro, sa mga rabbi. Ito ang hindi kayang gawin ng sinuman. Only God alone can send rain. The second thing that they taught is this. In Genesis chapter 30, kung ating po babasahin, Genesis chapter 30, beginning at verse 22. Sabi po dito sa Genesis 30, talatang 22, hindi rin kinalimutan ng Diyos si Raquel. Sinagot niya ang kanyang panalangin na magkaanak din siya. Then God remembered Rachel. He listened to her and enabled her to conceive. A second thing na tinuturo po ng mga rabbis na may kakayahan po ang Diyos na hindi kayang gawin ng tao ay buksan yung sinapupunan ng mga babae. God not only has the power to send rain, but God alone has the power to open the womb of a woman. Kaya mapapasin po natin in the book of Genesis, pagdating kay Sarah, she could not conceive. Pagdating kay Rebecca, she could not conceive. Pagdating kay Rachel, she could not conceive. And then when you go to the New Testament, pagdating kay Elizabeth, she could not conceive. And when we go back to the Old Testament, pagdating naman po kay Hannah, she also could not conceive. Pero what do they all have in common? Sabi ng Biblia, and God opened the womb. And God opened the womb. And God opened the womb. So ayon sa katuruan ng mga rabbi, both pahos of sending rain, ang pwede lang magbuhas ng sinapupunan ng isang babae ay walang iba kundi ang Diyos. And lastly, the third thing that the rabbis taught sa panahon ni Kristo that God alone can do is to raise the dead. Dito po tayo sa Deuteronomio 32, Deuteronomy chapter 32. And let us read verse 39. Deuteronomio 32, talatang 39. Deuteronomy 32, verse 39. Sabi po ng Biblia, tingnan ninyo ngayon, ako lang ang Diyos. Wala nang iba pang Diyos maliban sa akin. Ako ang pumapatay at ako ang nagbibigay buhay. Ako ang sumusugat at nagpapagaling. At walang makatakas sa aking mga kamay. In English, see now that I myself am He. There is no God besides me. I put to death, and I bring to life. I have wounded, and I will heal. And no one can deliver out of my hand. So what are the three things na itinuturo po ng Rabbinical Judaism na ang Diyos lang ang may kapangyarihan na gumawa ng mga bagay na ito na hindi magagawa ni numan? Anghel, tao, hayop, doesn't matter who. Only God can do it. And that is to send rain, to open the womb of women in order to conceive, and lastly, to raise the dead. Now, why is that important? Dahil kung ito ang paniniwala ng mga Hudyo in the first century, and the fact that Jesus says, kung ang mga patay ay kayang ibangon ng Ama, kaya din gawin ng anak.
There is nothing in the New Testament that suggests ang mga anghel ay may kakayahan na buhayin ang mga patay. Well, Pastor, bakit yung mga propeta in the Old Testament, kagaya ni Elisha, yung kanyang mga buto is able to raise the dead? Or in the New Testament, kitang-kita po natin marami mga tao na binuhay na mga alagad ng Diyos. Well, the question is, under whose power po nila nagawa yun? It is under God's. Hindi magagawa ni Elisha, even if he was dead, to raise the dead, kung wala yung anointing ng Diyos doon. Hindi rin magagawa ni Pablo na buhayin po yung isang lalaki na nahulog po from the balcony or from the doorstep or from the window, whatever the case might be, kung wala po doon ang pahid at kapangyarihan ng Diyos. Now, the fact that Jesus says, yung mga patay na kayang buhayin ng Ama ay kaya din buhayin ng anak, you want to ask the question above the context din eh. Ano yung inaambag ng salitang ni Kristo nito in the book of John? Because the book of John is the most theological gospel out of the four. Anong kontribusyon ang inaambag, binibigay ng statement na ito na kayang buhayin ng anak ang mga patay in the canon of the book of John? Well, we start to see, mga kapatid, as early as chapter 1 of the book of John, na siya mismo ang nagsabi, in Him was life, and the life was the light of men. Then 2 chapters later, sa Juan 3:36, he that has the Son has life. So there's a life theme going on in the Gospel of John. Then later on, sa John chapter 10, kung ating po babasahin, may binabanggit po si Kristo tungkol sa muling pagkabuhay. In John chapter 10, verse 18. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. John 10, verse 18. Sabi po niya, walang makakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong binibigay. May kapangyarihan ako ibigay ito, at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Sinabi ito sa akin ng aking Ama. In other words, I have the power to give my life, but I also have the power to raise it up again. Now, what does that mean? It means, humanly speaking, pinatay siya ng mga Hudyo, pinatay siya ni Pontius Pilato, pinatay po siya by the treachery and betrayal ni Judas Iscariote. Pero dahil siya ay Diyos, under the timeline of the Father, hindi magagawa ng mga taong ito yung mga ginawa nila kay Kristo unless pinintulutan ng Ama, and according to this verse, pinintulutan din ng anak. Kasi sabi niya eh, no one can take my life, I give it voluntarily. And I also have the power to raise it up again. Now what's fascinating, when you get to the next chapter, in chapter 11, verse 25, look at the famous words of Christ. John 11, verse 25. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Now, in English, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Na mapapaisip ka eh, ha? Namatay na, pero mabubuhay. Mabubuhay siya, pero hindi mamamatay. That doesn't make any sense. No, what Jesus is saying is this. Kapag tayo po ay may kaugnayan sa Kanya, when you are saved by the person and work of Christ, even though maka-experience ka na tinatawag na physical death, there will be one day where God will raise your body from the grave, and death will be no more. Yun ang ibig niya po sabihin dito. So in the Gospel of John, madalas na binabanggit po yung resurrection. The first statement of the resurrection na nakikita po natin is in John 2, where Jesus talks about His body like a temple. Gibain mo ang katawang ito, gibain mo ang templong ito. And after 3 days,
I will raise it up again. That's resurrection language. So ngayon, when we talk about the resurrection, bakit napaka-importante po nito mga kapatid? Dahil sa statement po ni Kristo, kung binabangon ng Ama ang mga patay, ito rin ang kayang gawin ng anak. Why is that important? Dahil kung wala po yung doktrina ng muling pagkabuhay, walang Christianity. Sometimes we say that the central doctrine of the gospel and Christianity is justification by faith. And it is one of the central doctrines of the gospel. Pero, what causes justification by faith? Yung resurrection ni Kristo. You need a representative. But if your representative is dead, buried 6 feet underground, who will represent you and make you righteous? Bukod pa ho dito, sinabi ni Pablo as he invested a whole chapter on the resurrection sa unang Korinto 15. Kung hindi muling nabuhay si Kristo at walang muling pagkabuhay, ang mga Kristiyano ang pinakakawawa sa lahat ng tao sa buong mundo. Why? Dahil you have no salvation, your sins are not forgiven, there is no age to come, kawawa tayo. Pero maaari ho natin tanungin, ang salita po bang bigyang buhay ang sino man nais po niya mabigyan ng buhay, ito lang po ba ay limitado lang sa muling pagkabuhay sa laman? Because whenever Jesus uses the words, whoever He chooses to give life to, I want to read that again dahil this is something that we must not forget. Kung babalikan po natin ang John 5:21, there's something that we must not miss here. Sabi po niya in the last clause of John 5:21, binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan nito. Now, kaya po bang buhay ng isang tao ang kanyang sarili? In John 11, kaya po bang buhay ni Lazarus ang kanyang sarili? He was already 4 days in the tomb. Kaya po ba niya ilabas ang kanyang sarili from the tomb? But Jesus says here, binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan nito. So hindi lang po ito tumutukoy lang sa pisikal na muling pagkabuhay. May kinalaman po ito sa spiritual resurrection. You know, kagabi, pinag-uusapan po ng mga kalalakihan yung doktrina ng born again. Madalas ang salita or termino na born again is misinterpreted and misconceived in understanding. Nang ibig sabihin, if you are in the Philippines, kapag sinabi po born again, the number one thing na sagot ng mga tao sa kahulugan ng born again is denomination o sekta. Nang ibig sabihin, I am a born again Christian. Pero kung titignan po natin sa Biblia, hindi ka po pwede maging Kristiyano kung hindi ka born again. At hindi ka rin pwede maging born again kung hindi ka Kristiyano. Nang ibig sabihin, ang salitang born again, hindi po ito sekta o grupo, kundi ito po ay isang biyaya na ipinaranas po ng Diyos upang mabigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. So when we say spiritual resurrection, katumbas po niyan yung salitang born again. When it says you have been given eternal life, that's another of saying na born again ka. Because the word born again at yung salitang regeneration ay hindi po nagkakalayo. Yung salitang regeneration means God has generated life in you. Now, sa mga mahilig po sa mechanics, sa mga kotse, may tinatawag tayo na generator. At ano po ang trabaho ng generator? Pagdating sa bahay, pag nawalan po tayo ng kuryente, but you have a generator, what keeps the electricity going? The generator. It keeps the house, so to speak, alive. Ganoon din sa atin, mga Kristiyano. Ang bawat isa ho sa atin ay nakaranas sa tinatawag na spiritual resurrection. Ang taong walang nais kay Kristo, hindi pa niya nararanasan yan.
Kaya mapapansin po natin, tara, mag-commit ka na kay Kristo. Hindi ko kaya, masyado o busy. Hindi pa siya nakakaranas ng spiritual resurrection. O kaibigan, tanggapin mo ang salita ng Diyos, saka na lang, pag-iisipin ko pa. Well, he hasn't experienced spiritual resurrection. Kahit sino kausapin po natin sa mundo, habang nananatili po sila sa estado at kalagayan na sila'y patay sa espiritual, wala sila nais na tanggapin si Kristo. Wala. Matter of fact, in sometime, a few years ago, may narinig po ako isang hindi magandang patotoo mula po sa isang hindi mananampalataya. This was many years ago. Kinwento lamang ho sa akin ito within the church. Kitang-kita po namin yung depravity sa salita ng taong ito when he says, the reason why ayoko pumunta sa langit, baka maagawan ko pa ng trono ang Diyos. Bakit po nila nasasabi yun? Because they don't have spiritual life in them. Wala sa kanila yung buhay ng Diyos. Ngayon, naririnig po natin minsan, everyone has the power to be born again. No, that's not true. Sinabi na po mismo ni Kristo, binibigyang buhay ng anak ang sino man gusto niyang bigyan nito. So paano mo masasabi kaya mo i-born again ang iyong sarili when you don't even have the power to give your own life, eternal life? Pero it's not only in the Gospel of John na sinabi ni Kristo ito. Matter of fact, yung statement na binibigyang buhay ng anak ang sino man gusto niyang bigyan ito, may katumbas po ito in the Gospel of Matthew. Basahin nga po natin ang Mateo 11, talatang 27. The Gospel of Matthew, chapter 11, verse 27. Because this is not the only statement that Jesus has said in this Gospel, but as well in another Gospel. Matthew 11, verse 27. Tignan niyo po ang nakalagay, mga kapatid. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong nais ng anak na makakilala sa Ama. Wow! What does that mean? It means you cannot be in a saving relationship with God the Father unless Jesus desired it. In other words, hindi mo makikilala ang Ama, hindi mo tatanggapin ang kanyang mga salita, hindi ka lalapit sa Kanya hanggat hindi ka pinapakilala ng anak. Na pastor, paano natin mapapatunayan that knowing God is the equivalent of having eternal life? How do we know from the Bible that ang katumbas na makilala natin ang Ama dahil sa anak ay katumbas na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan? Well, let's go back to the Gospel of John, chapter 17. John 17, beginning at verse 1. John 17, verse 1. Look what it says here. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ako na iyong anak para maparangalan din kita. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. At ito nga ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Now, let's explain this further. Teka lang. May mga kakilala ako na hindi naman Kristiyano, kilala nila ang Ama pagdating sa kaalaman. May mga ibang tao sa ibang reliyon that would say, I know God. Pero yun po ba yung binabanggit ni Kristo dito? Yung makilala ang Diyos, makilala lang dito lang? Hindi, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng makilala po dito is another way of saying,
you have known Him in such a deep, saving, intimate relationship. Matter of fact, yung salitang know sa wikang English, kung maggagawa ho tayo ng word study on the word know in English and pointing it back in the Old Testament, sa isang literal na salin, especially Genesis 3, ang sabi po doon, Adam knew his wife. And then may binabanggit po si Yahweh kay Abraham sa Genesis 18:19, for I know him, that he will lead his family in the Lord. And then pagdating kay Jeremiah, sabi po ni Jeremiah, Panginoon, bata pa ho ako, I don't know how to speak. But what does God say? Jeremiah, I have chosen you and have known you before you were even born. So this word know ay hindi po tumutukoy lamang sa intellectual, some form of cognitive na action of knowing. But rather the word know there is another way of saying intimately to be acquainted with. There's a saving relationship. So ngayon, sinabi mismo ni Kristo, many people to me will say, Lord, Lord, but I will say, I never knew you. He's referring to relationship. So ngayon, nung sinabi po ng ating Panginoon, dahil ito ang kayang gawin ng Ama, He can raise the dead. That is true. May kakayahan ang Ama na buhayin ang mga patay. Now, it is fascinating dahil sa pag-aaral po ng mga huling araw na kung tawagin eschatology, ang bawat isa ho sa atin, kung tayo po ay mamamatay ngayon, bago bumalik si Kristo, ang ating katawan, bagamat ito ay mabubulok sa lupa, but the Father commands that all who are in His Son ay bubuhayin balang araw. God will do that through Christ. Na bakit mararanasan ng mga Kristiyano yung muling pagkabuhay? Dahil ito'y naranasan ni Jesus. At dahil po si Kristo, mga kapatid, ay muling nabuhay, ito'y nagbibigay ng kahulugan na tinanggap ng Ama ang kanyang alay. But here's another question. Hindi naman tayo namatay, hindi naman tayo nagbigay alay para matubos ang ating mga kasalanan. Pero bakit bahagi tayo sa muling pagkabuhay dahil kay Kristo? Is because as the Father accepted Jesus' sacrifice, He will also accept you because you're in that sacrifice, which is Christ. Kaya kaawa-awa ang mga tao na hindi mapapabilang sa tinatawag na unang muling pagkabuhay. Anong ibig sabihin po nun? There will be two resurrections one day. The resurrection to eternal life, the resurrection to damnation. You don't have to be a Christian para maranasan mo yung tinatawag muling pagkabuhay sa laman. Ang lahat ng tao that has ever lived na namatay ay makakaranas ng tinatawag muling pagkabuhay. Pero ang tanong, saan buhay ka madadatnan? Life that leads to damnation, which means a resurrected life that leads to damnation, or a resurrected life that leads to the presence of God. Now, where do we find that? Balikan po natin ang John chapter 5. Ano itong dalawang resurrection na binabanggit po ng Biblia? John chapter 5. At basahin po natin dito, mga kapatid, in verse 28. John 5, verse 28. Sabi po ng Biblia, huwag kayong magtaka tungkol dito, dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita, at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa na mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa na masama ay parurusahan. Now, why is this important to understand? It's important dahil kaya ho natin ipinapangaral sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang rason kung bakit agresibo ho tayo na sabihin sa mga kapatiran, ibukas mo ang iyong bibig sa tulong ng Diyos na sabihin ang katotohanan sa iyong kamag-anak, kapitbahay, asawa, mga anak, dahil balang araw, kapag binawian sila ng buhay, hindi yun ang katapusan.
magkakaroon pa ng muling pagkabuhay. Pero yung sinabi ng ating Panginoon, babangon sila mula sa kanilang libingan, ang mga gumawa na masama ay parurusahan. Now what does that mean? It means that when a person who is not in Christ is raised from the dead, dadalhin po sila doon sa tinatawag the Great White Throne Judgment. At babasahin po ng Diyos ang lahat ng kanilang ginawa na masama habang sila'y nabubuhay. At pagkatapos po nito, isasara na po ng Diyos ang mga aklat. At kapag ang kanilang pangalan ay hindi na ilista sa listahan ng mga taong binigyan ng buhay na kung tawagin the Lamb's Book of Life, ihahagis po sila sa lawang apoy na kung tawagin ang ikalawang kamatayan. Kaya nga sa pag-aaral po ng impyerno, let's say that the first person, let's say 4,000 years ago that died, or 6,000 years ago that died and went to hell, hindi pa ho yun ang katapusan. For 6,000 years, pinaparusahan ang kanyang kaluluwa, pero hindi pa yun ang matinding kaparusahan. Hinihintay po niya yung sinasabi ni Kristo, magkakaroon ng resurrection. At kapag inilabas na po siya sa impyerno, dadalhin po siya sa final judgment. And after that final judgment, ihahagis po siya into the lake of fire. And there, mga kapatid, makakasama niya si Satanas. Makakasama po niya ang lahat ng mga tumiwalag sa pananampalataya. Nandun si Judas Iscariote kung hindi siya nagsisi. Nandun si Demas kung hindi siya nagsisi. Nandun ang pamilya ni Korah kung hindi sila nagsisi. Lahat ng mga bumangga sa Ebanghelyo, makakasama ng mga taong hindi tumanggap kay Kristo. And there will be weeping and gnashing of teeth. No wonder why Jesus says, I have the power to give life to whoever I choose. So ang resurrection may kinalaman sa election. So hindi lang nagbibigay buhay ang Panginoon kahit kanino lang, but He gives it specifically to certain people. And who is that certain people? The church. Minsan, madalas ho natin naiisip emotionally, napaka-unfair ng Diyos. But in reality, mga kapatid, if you want fair, wala ni isa ho sa atin maliligtas. You want fair, you want the fair justice of God, because all of us have sinned and fallen short of His glory. None of us would enter into His presence. We would all go to hell. What we should be saying, mga kapatid, is this. Kung ikaw ay ninais mabigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, what you should be saying is, to God be the glory. Salamat, Panginoon. Why me? Sa lahat ng tao na pwede mo gisingin, ang aking kapitbahay, ang aking kamag-anak, ang aking katrabaho, why me? And the answer is, ninais ka ni Kristo. He desired you. That desire may kinalaman sa pagmamahal. Bago ka pa man mabuo, bago ka man likhain ng Diyos, bago pa likhain ang mundo at ang lahat ng sansinukob na nakikita po natin, all the galaxies that we see in our world, before this was created, ang sabi ng Biblia, He loved you. He loved you even when you sinned. He loved you when you were an unbeliever. He loved you and at the same time was angry at you, pero dahil ninais ka ni Kristo, binigyan ka ng buhay. God loved you. Kaya pala nasabi ng ating kapatid na si Juan the Beloved in 1 John 3:1, mga kapatid, isipin natin kung gaano katagila ang pagmamahal ng Ama para sa atin. Binigyan ka ng buhay. May mga ilan ho sa atin, patapon na ang buhay mo. Wala kang pag-asa. Wala kang iniisip kundi ang iyong sarili. At handa ka na mamatay dahil na wala ka na ng pag-asa. Pero nung binigyan ka ng buhay ng Diyos, na iba ang ihip ng hangin.
Ang buhay mo na dati walang kulay, ay binigyan niya ng kulay dahil ninais kang bigyan ng buhay ng Diyos. Ang buhay mo at mentalidad na you don't care about anything. Ngayon, you care because you have a purpose in life. Because God granted you life. So when Jesus says, I have the power to give life to whoever I desire to give it to, tayo yun mga kapatid. Binigyan kanya ng buhay not because may nakita siya kabutihan sa inyo, but the complete opposite. Sa kabila ng ating kasamaan, ninais ka ng Diyos. Kaya lahat ng bugbog, lahat ng dura, lahat ng insulto na tinanggap ng ating Panginoon ay para ho sa atin. Para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So may muling pagkabuhay na tumutukoy sa ating pisikal na laman, pero may muling pagkabuhay na kailangan maranasan ng bawat tao bago dumating ang araw ng paghuhukom. May kasabihan theologically, every single one of us naranasan natin the first birth. Or else you wouldn't be here. But everyone who is in Christ, na pinili ng Diyos, kailangan maranasan yung second birth. Jesus did not say, whosoever, verily, verily, I tell you, whosoever attends church will not see the kingdom of God. He didn't say that. He didn't say, truly, truly, I tell you, unless you put your name in a church membership form, you will not see the kingdom of God. Hindi rin yung sinabi yun. Hindi rin po niya sinabi, truly, truly, I tell you, kapag malaki ang yung ikabok, you will not see the kingdom of God. No, he says, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Now, in light of the canon of Scripture, unless a man has been given life by Christ, he cannot see the kingdom of God. Unless a man has been raised with Christ, he cannot see the kingdom of God. Unless that man is in Christ, he cannot see the kingdom of God. Lahat ng mga salitang ito, iisa lang ang kahulugan. Unless a man knows Christ, he cannot see the kingdom of God. Kaya napaka-importante kahit sa loob ng sambahayan, hindi lang natin tinuturuan ang ating mga anak o mga asawa, hey, remember this Bible verse. Or hey, memorize this. If there's something that we must daily implant in these children and in our loved ones, do you know Jesus? Jesus died on the cross for sinners such as you and I. Because on that day, hindi ka tatanggapin ng Diyos dahil alam mo ang Genesis 1:1. Hindi ka tatanggapin ng Diyos because you can memorize John 3:16. Hindi ka tatanggapin ng Diyos dahil alam mo ang Romans 1:16. Kahit na i-memorize mo pa lahat ng teksto sa Biblia, hindi pa rin po yun ang sukatan. The question is, do you have a saving relationship with my Son, Jesus Christ? Have you been raised from death to life? Yun ang tanong. Hindi ka tatanungin ng Diyos how active you are in the church. Hindi tatanungin ng Diyos gaano pa karami ang ikapo na ibinigay mo sa ministeryo. Ang tatanungin ng Diyos, kilala ka ba ng aking anak? Yun ang tanong. Hindi yung kilala mo ba lang ang aking anak. Dahil maraming tao hanggang nguso lang, kilala ko, pero yung bunga wala. Pero ang tanong ho dito, theologically, kilala ka ba ng anak? Hindi ka papasok dito dahil best friend mo si pastor. Maraming tao ganyan. Nais nila maging close sa mga pastor. Akala nila yun ang paraan para maligtas. Ang iba naman, luhod ng luhod sa mga papa, sa Pope of Rome. But little did they understand, makasalanan din siya. Yung pinaka-eternal question na kailangan sagutin ng tao is, does Jesus know you? Dahil kung hindi ka kilala ni Jesus, that means, hindi ka niya pinalapit sa Ama.
Kung hindi ka kilala ni Jesus, hindi ka pa rin binibigyan ng buhay. Kung hindi ka pa kilala ni Jesus, that means you remain in your sins. Pero dahil mga kapatid, sumasa atin ang buhay na walang hanggan. That means ipinakilala ng anak ang kanyang sarili sa atin. No wonder why, nung nagtatanong si Jesus sa mga alagad, base sa mga nababalitaan yung mga alagad, ano yung mga sinasabi ng mga tao tungkol sa akin bilang anak ng tao? Sabi ng isa, ang sabi po ng iba, kayo po si Jeremias. Ang iba, ikaw si Juan Tagapagbautismo. Yung iba naman, ang sagot ni Pedro, ikaw ang anak ng buhay na Diyos, ang Kristo. Ano sabi ni Jesus? Pedro, napakatalino mo, talagang graduate ka ng theology. Yun po ba sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus ay ito, flesh and blood has not revealed that to you, but my Father which is in heaven. Nang ibig sabihin, binigyan ng buhay ni Jesus, ng Ama, ng Espiritu Santo, si Pedro, upang mabigay po niya yung tamang sagot. Does that mean yung mga ibang alagad na mali ang sagot, hindi sila binigyan ng buhay? Hindi ho. Just because you're a Christian does not mean you know everything. Now, may mga iba na nade-discourage po dito, alam mo, hindi ko naintindihan ng Biblia, siguro wala sa akin ang banal na Espiritu. Depende. Depende. Now, what does that mean? It means, when it comes to the gospel, at hindi mo nauunawaan ang ibig sabihin, hindi mo kayang tanggapin, then yes, wala sa iyo ang Espiritu Santo. Pero kapag tinanggap mo ang Ebanghelyo, sumasa atin ang Espiritu Santo, subalit, dahil hindi pa dumarating ang araw ng pagiging ganap, hindi natin mauunawan ang lahat 100%. Really? Yes. Kagaya ng Revelation. The most debated book in Christianity. What does that mean? Pero when it comes to the gospel, we all have a common faith. Pastor, ang hirap ng Old Testament. I agree. But it doesn't mean wala sa iyo ang Espiritu Santo. Depende rin po yun sa salin na binabasa mo. Depende rin po yun sa English translation na binabasa mo, Tagalog translation na binabasa mo. There's a lot of factors. Pero just because hindi mo maunawan ang isang teksto does not mean na hindi ka ligtas o wala sa iyo ang banal na Espiritu. Kahit nga po si Pedro, sa aklat ng 2 Pedro 3, siya mismo nagsabi, alam mo yung mga liham ng kapatid natin si Pablo, ang hirap basahin. Does that mean he was not saved? No. But you will know that the life of God is in you. That even though hindi mo maunawan ang lahat ng teksto sa Biblia, but you love Christ. You hate sin. You want to live for Jesus. You hate the things of the world that keeps you away from Christ. You will know, mga kapatid, sumasa inyo ang buhay ng Diyos. Mahal mo ang mga kapatiran. Yan din ang mga katuruan sa liham ni Juan. Huwag mo sasabihin, sumasa atin ang buhay na walang hanggan, pero lagi mo nilalayo ang sarili mo sa kapatiran. Wala kang pagmamahal sa kanila. Puro lang tayo salita, walang aksyon. Hindi natin masasabi, kilala natin ang Diyos, pero hindi natin kaya mahalin yung mga kapatiran na nakikita natin. At hindi rin natin masasabi, naglilingkod tayo sa Diyos, pero malayo tayo sa kanila. Posible makaranas po tayo ng mga hinanakit or mga wounds, mga sugat. Pero sabi din ng Biblia, weeping may endure for a night, but joy always comes in the morning. If you're always looking to Christ. Pero kung lagi bukang bibig natin is, baka ano naman isipin ito, siguro may galit to sa akin, ito yung gumawa ng masama sa akin. Yun na lang puro bibig, bukang bibig mo. Hindi ka na lumalago. Lagi ng sugat, sugat, sugat. When you entertain your past wounds, you will never heal and you will never grow. Paul is a good example. I was whipped, I was broken in the ship, I was stoned.
But when I am weak, then He makes me strong. Hindi yun, nakakalungkot naman ako. Many people left me. Iniwan ako nito, iniwan ako niyan. No, mga kapatid. When resurrection life lives in you, nagtatagumpay ka even in the midst of pain. Can you imagine ang ating Panginoon Hesukristo? Siya yung nagbigay ng napakagandang halimbawa. He was betrayed by one man. He was deserted by many. He was mocked by His own family. Ano kaya kung ginawa ni Jesus na nag-self-pity na lang siya? Alam mo, nakakaawa ako. Maraming nanira sa akin. Sugat na ako. Siguro, hindi ko natatapusin yung pagkapako ko sa krus. Makasarili ang tawag doon. But the Bible says, He endured the cross with joy. And if you have resurrection life flowing in you, mga kapatid, hindi ka titigil, no matter what the cost is. You will go through trials. You will have heartaches, heart pains, betrayal, treachery. May experience mo yan bilang Kristiyano. Pero dahil sumasa atin ang buhay ni Kristo, you will prevail. Not by might, nor by power, but by His Spirit. So, evangelistically, as I conclude, natutunan po natin kapantay ni Jesus ang Ama dahil nakapagbibigay din po siya ng buhay physically. Pero ilan ho sa atin ngayon that is sitting down in these chairs have spiritual life? Visitors, do you have spiritual life? Children, do you have spiritual life? Dahil kung ikaw ay babawian ngayon ng Diyos, mga bisita, mga minamahal po namin na kaibigan, mga anak, if Jesus were to take your soul today, where will you go? Pastor, how do I know that Jesus chose me to have eternal life? Unang-una, you are so broken over your sins na dahil nilabag mo ang utos ng Diyos, puno-puno ka ng kalungkutan, and you want to get right with God. Number 2, handa mong paglingkuran ang Diyos no matter the cost. It's not going to be easy. There will be a lot of surrendering or a lot of sacrifices. But you want to make Him proud, make Him happy. And lastly, tinatanggap mo si Jesus as your Lord, Master, God, and Savior. Hanggat yung tatlong bagay po na yon ay hindi po pasok dito, at tayo pa rin ang gumagawa ng ating sariling paraan para paglingkuran ng Diyos, ang nakakatakot ito, mga kapatid, mga kaibigan, maaari wala pa sa atin ang spiritual life. Ito ang pamantayan natin, hindi emosyon, hindi ang ating sariling katwiran o filosofiya, kundi ang salita ng Diyos. Do you have resurrection life? Yan po ay matatagpuan lamang kay Jesus. Kaya sa mga taong binigyan ng buhay, purihin ang Diyos. Because He has granted you eternal life so that one day you will be with Him sa Kanyang kaharian. He that has the Son has life. He that does not have the Son does not have life. As we pray,